Walang plano kasi yung gobyerno sa repatriation. Oo, wala talagang plano kahit saan. Pero Totoo nung naman. pumutok itong digmaan, lalong na halata na wala talagang plano. Ma'am Cora, itong yung digmaan ng Iran versus Israel at United States, paano po ito nararamdaman dito ng mga Pilipino? Actually, napakaraming OFWs, di ba, unahin natin yung OFWs. We have more than 1 million OFWs sa Middle East alone, no? So, syempre, ngayon na magulo doon, marami sa kanilang ninenervyos, hindi lang sa kanila, yung mga pamilya rin nila, Oh, no? may umuwi nga na-interview ko sa airport Tapos hindi nga sila binigyan ng pamasahe ng gobyerno. Walang plano kasi yung gobyerno sa repatriation. Oo, wala talagang plano kahit saan. Pero Totoo nung naman. pumutok itong digmaan, lalong na halata na wala talagang plano. At kung meron man silang plano sa repatriation, anong trabaho ang maibibigay nila dito sa mga taong to na babalik sa Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon pa lang, yung unemployment mo, 5.8% na. Ay, ilan Ibig po sabihin yun? yan, Ilan po yun? 2.96 million or almost 3 million Filipinos ang walang trabaho, naghahanap ng trabaho, walang makitang trabaho. Grabe. So, How many years na tayong ganyan, Miss Cora? Actually, ngayon, medyo mataas ngayon eh. Dati kasi, nung December, 2.2 million, no? So, biglang umakyat ngayong Enero. Kasi nga, normally, pag Christmas, medyo mataas pang employment rate. Kaya lang, nung December, umakyat pa rin ang unemployment nung December. So, ibig sabihin, maraming na-layoff. Ngayon po, na mataas na ang gasolina. Magkano na ba ang gasolina ngayon? Ano na raw? Nadagdag. Ang alam ko, yung diesel sobrang taas eh. Parang 20% taas. Mga 93 na ang diesel, tapos ang gasolina between 78 and 79. No? Sa taas ng gasolina ngayon, Ma'am Cora, ano naman epekto nito sa negosyo at mga trabaho? Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket, no? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. So, yung gasolina, yung unang-una yung gasolina, tsaka langis, di ba? Mga 12% ang niyan, component siya sa inflation. Tapos yung 20 pala, 20% sa transport, 12%, yung jeepney, yung taxi, yung kotse, ganyan. Tapos syempre, pag bumili ka ng pagkain, ng yung mga manufacturers gumagamit rin ng crudo. So tataas din, 'di ba? Yung mga nagde-deliver ng mga basic services, yung mga nagmomotor, yung mga Grab, angkas, ganyan, tataas din ang presyo nila. Tataas sa presyo pero ang sahod ay steady. Correct. So talagang ang mangyayari diyan, yung abilidad ng piso mo na makabili, lumiliit ng lumiliit. Ang tawag doon, purchasing power. So ngayon nung Enero, I think 76 centavos ang talagang value ng piso. Hindi na piso. 76 centavos na lang. So ito, kung tumaas ang inflation mo ng 15 to 20%, baka maging 50 centavos na lang ang kakayanan ng piso na makabili.